Sa bawat araw na lumilipas, libo-libong driver ang sumusuong sa kalsada. Bitbit ang pag-asa, pagod at pananagutan sa kanilang pamilya. Pero sa likod ng bawat ngiti, may mga lihim na panganib na nag-aabang. Mga panganib na hindi nakikita sa rearview mirror. Ayon sa datos ng Philippine National Police, daan-daang kaso ng pananakit, pagnanakaw at pamamaslang ang naitatala kada taon na may kinalaman sa mga driver, lalo na yung mga nasa hanay ng TNVS, taxi at delivery services. Sa trabahong tila simpleng paghatid sundo, nagkukubli ang matinding panganib. Mula sa pasaherong may maitim na balak hanggang sa mga lugar na walang katiyakan ang seguridad. Ito ang madilim na katotohanan sa likod ng kanilang manibela. Sa episode na ito, sundan natin ang kaso ng pagpaslang sa isang TNVS driver na si Raymond Cabrera, kung paanong ang simpleng paghahanap buhay para sa kanyang pamilya ay nauwi sa mapait na trahedya. Ika-18 ng Mayo taong 2025, nagpaalam si Raymond Cabrera sa kanyang asawa na siya'y aalis na para bumiyahe. Masaya nitong hinalikan ng kanyang misis bago umalis. Si Raymond, na naninirahan sa Parañaque kasama ang kanyang asawa at mga anak, ay nagtatrabaho bilang isang TNVS o Transportation Network Vehicle Service Driver. Tahimik lamang ito, ngunit masipag at laging inuuna ang kanyang pamilya. Para sa kanyang asawa at 3 anak, si Raymond ay hindi lamang tagapaghatid sundo ng pasahero, kundi isang tunay na haligi ng tahanan. Kaya't nang magpaalam ito sa kanyang asawa, isa lang ang laging dasal nito, na sana'y ligtas itong makauwi sa kanila. Sa uri kasi ng trabaho ni Raymond, madalas na hindi maiiwasan na abutin siya ng hating gabi sa daan, lalo na't napapasarap ito sa biyahe sa dami ng tumatangkilik na pasahero sa ngayon sa mga TNVS. Ang TNVS ay unang inilunsad sa Pilipinas noong taong 2015. Mula nang ito'y mailunsad sa bansa, mabilis itong naging popular sa mga mananakay at naging katuwang ng gobyerno sa pagpapalawig ng serbisyo publiko pagdating sa transportasyon. Marami din itong natulungang magkaroon ng trabaho bilang mga TNVS driver at isa na nga sa kanila si Raymond Cabrera. Walang kakaiba sa araw na iyon para kay Raymond at sa kanyang pamilya. Ordinaryong araw ng pakikibaka sa lansangan. Subalit wala sa hinagap nilang iyon na pala ang huling biyahe ni Raymond. Gabi ng May 18, 3 lalaki ang pinikap ni Raymond sa isang casino hotel sa Parañaque City. Nakatakdang magpahatid sa Molino sa Cavite ang 3. Nasa kabataan pa ang mga itsura ng mga ito. Maayos ang pananamit at mukhang hindi naman gagawa ng masama. Tahimik lamang si Raymond habang nasa biyahe. Bahagi kasi ito ng protocol ng isang TNVS company na hindi gaano makipag-engage sa conversation sa kanyang pasahero, maliban na lamang kung siya ay kinakausap o tinatanong ng mga ito. Pero hanggat maaari ay hindi dapat sa driver nagsisimula ang usapan. Sa mga oras na iyon ay walang kahinahinala si Raymond sa nakatakdang maganap sa kanya ng gabing iyon. Wala sa mga ulat, subalit ipagpalagay natin na nasa kalagitnaan na sila ng biyahe patungong Molino sa Cavite nang magdeklara ng hold up ang 3 lalaki. Labis ang kabog sa dibdib ni Raymond. Wala siyang kalaban-laban sa 3 lalaki. Nag-iisa lang siya. Sa mga oras na iyon, ang asawa at mga anak niya ang kanyang naiisip, kaya marahil sa isip niya, hindi siya magkapapayag na basta na lamang agawin ng kung sino ang perang pinaghirapan niya ng maghapon. Ang perang dapat sana'y ipantatawid ng kanyang pamilya upang mabuhay ng marangal.
Hindi umubra ang pakiusap ni Raymond at pagmamakaawang siya'y pamilyado at may mga anak na naghihintay sa kanya. Nang maramdaman marahil ni Raymond na hindi tatalab sa mga kawatan ng kanyang pakiusap, nanlaban ito. Pero 3 ang kanyang kalaban. Hawak siya ng 2 habang sinasaksak siya ng isang suspect sa dibdib. Sa mga oras na iyon ay hindi na siya ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nagpaikot-ikot lamang ang mga ito sa Cavite at hindi nakarating sa kanilang destinasyon. Samantala, labis naman ang pag-aalala ng kanyang asawa at mga anak nang hindi umuwi si Raymond ng araw na iyon. Hindi rin nila ito makontak sa cellphone kaya't labis-labis ang kanilang pag-aalala. Lahat ng kaibigan ni Raymond ay napagtanungan na nila pero wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng kinaroroonan nito. Ipinagbigay alam na ng kanyang pamilya ang pagkawala ni Raymond sa mga pulis. 2 araw mula nang mawala si Raymond, natagpuan ang kanyang sasakyang Toyota Avanza sa Valenzuela City. Sa kuha ng CCTV, tanghali ng May 20, 2025, 3 lalaki ang nakitang bumaba mula sa sasakyan at inabando na ito sa lugar. Noon ay mas tumindi pa ang kaba ng mga kaanak ni Raymond na baka may nangyari nangang masama sa kanya. Ganun pa man ay umaasa silang uuwi pa rin sa kanila si Raymond ng ligtas. Nagpatuloy ang pamilya ni Raymond sa paghahanap sa kanya. Araw-araw ay palamlam ng palamlam ang kanilang pag-asang buhay pa ito. Subalit nito lamang July 10, 2025, isang balita sa telebisyon ang gumimbal sa pamilya ni Raymond. 3 lalaki na pawang mga kabataan pa ang sumuko kay Mayor Isko Moreno sa Maynila sa pamamagitan ng isang konsehal sa Tondo. Ang naturang konsehal ay humingi ng tulong sa NPD o Northern Police District. Ang 3 sina John Kevin de Ocampo, 33 years old, kapatid nitong si Jean Armin de Ocampo, 24 years old, at Justin De La Fu, 30 years old, ang mga suspect na humarap sa tanggapan ni Mayor Isko. Sa isang panayam sa pamamagitan ng isang maikling press release, ay ipinahayag ng 3 suspect ang kanilang pagsisisi sa krimen na ginawa nila sa isang amang si Raymond Cabrera na sa mga oras na iyon ay hindi pa rin natatagpuan ang bangkay. Nagpaunlak ng ilang katanungan mula sa press ang 3 at ayon sa isa sa kanila, balak lamang daw nilang hold upin ito, subalit nanlaban daw ang biktima kaya't nauwi ito sa marahas na pagpatay. Pero nang tanungin pang muli ay hindi na sila nagsalita at nagsabing sa NBI na lamang sila magbibigay ng buong detalye. Kasama ng 3 ang kanilang mga magulang nang sumuko sila sa tanggapan ng kanilang mayor at ng araw ding iyon ay pinuntahan na ng NBI o National Bureau of Investigation ang 3 suspect. Nagbigay ng kanilang salaysayang 3 sa mga investigador. Inamin nila na sila ay nagsusugal at noon ay balak lamang nilang pagnakawan o hold upin ang kung sino mang TNVS driver ang tatanggap ng kanilang booking patungong Cavite. Kabilang sa kanilang isinalaysay ay ang lugar kung saan nila itinapon ang bangkay ng biktimang si Raymond. Sakay ng mobil ng pulis, tinungo nila ang lalawigan ng Nueva Ecija sa bayan ng Zaragoza. Nasa mahigit 4 na oras ang biyahe mula sa Maynila. Sa isang madamong bahagi sa gilid ng kalsada na sakop ng barangay Batitang sa bayan ng Zaragoza, itinuro ng mga suspect ang bangkay ni Raymond Cabrera. Badly decomposed na ang bangkay ng kanilang matagpuan. Kalunos-lunos ang sinapit na para bang basurang itinapon na lamang sa gilid ng kalsada. Hindi na kayang ma-identify dahil agnas na ito. Mabilis ma-decompose ang bangkay ng tao, lalo't exposed ito sa tubig, araw at iba pang elemento. Idagdag pa na ito'y naroon ng halos 2 buwan at natagpuan lamang ng ituro ng mga salarin. Na-recover ng mga investigador ang isang floor matting ng sasakyan at isang sapatos
na hinihinalang pag-aari ng biktima. Kasama noon sa operasyon ang panganay na anak na lalaki ni Raymond upang i-identify kung siya nga ang nawawala niyang ama. Kinilala nito ang kanyang anak na siya na nga ang kanyang ama base sa damit na suot, sapatos at ang injury nito sa balikat kaya may nakalagay na screw at isa iyon sa mga palatandaang nakita niya. Kaya nakatitiyak siyang iyon na nga ang kanyang ama. Sa pagsusuri ng forensics, napag-alaman na may 2 tama ng saksak sa dibdibang biktima na siya nitong ikinasawi. Ngunit ayon pa sa mga eksperto, hindi pa rin sila nakasisiguro na 2 lamang ang tama nito sapagkat pinag-aaralan pa rin nila ito dahil sa tindi ng pagkakadecompose ng katawan ay hindi naging madali ang pagsusuri dito. Samantala, napahagulgol ang isa sa mga suspect pagkakita nito sa bangkay ni Raymond. Subalit kahit pa siya'y maglupasay at ipakita ang kanyang pagsisisi, hinding-hindi na nito kayang ibalik ang buhay ni Raymond na kanilang inagaw dahil sa kasakiman at kawalan ng respeto sa buhay ng kanilang kapwa-tao. Isang tao na marangal na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Hindi lamang ang buhay nito ang kanilang kinuha, kundi isang ama ng 3 anak, asawa ng isang may bahay. Napakasakit tanggapin nito sa kanyang pamilya. Subalit sa isang banda, magkakaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang haligi ng tahanan. Kung tutusin, hindi lang buhay ni Raymond ang kinuha ng 3 suspect, kundi maging ang sarili nilang mga buhay. Dahil sa murang edad nila, ay hindi na sila magiging malaya pa. Nakakulong sa 4 na sulok ng isang maliit na piitan. Marahil doon na nila bubunuin sa loob ng mahabang taon ang kanilang buhay dahil lamang sa kanilang bisyong sugal na naghatid sa kanila sa masaklap na kapalaran. Sinampahan sila ng kasong carnapping at homicide. Nito lamang nagdaang linggo ay naging mainit na usapin ang tungkol sa mga online games na usong-uso ngayon. Nangangako ng malaking panalo sa sinumang mabibitag nito. Madaling ma-access ang mga sugal na online dahil sa isang pindot ng cellphone ay pwede nang masira ang buhay ng maraming Pilipino. Marami nang nagpatotoo na nalulong sa sugal at nasira ang buhay. At marami sa kanila ang nakaranas ng pagkatalo, pagkabaon sa utang, pagkasira ng pamilya, at higit sa lahat, pagkasira ng sarili na kung minsan ay humahantong pa sa paggawa ng krimen, matustusan lamang ang pagsusugal tulad na lamang ng nangyari sa kasong ito. Tandaan sana natin na walang taong yumaman dahil sa pagsusugal. Makabubuting huwag na itong subukan dahil doon magsisimula ang kuryosidad at eventually ay mauuwi sa pagkalulong na mahirap ng tanggalin. Kaya't kung opinyon ko ang tatanungin, dapat nang itotal ban ang mga online sugal na ito sa ating bansa. Tutal naman, ang tax na nakukuha ng gobyerno dito ay ibubulsa lang din naman ng mga tiwaling opisyal. Ikaw, anong stand mo sa usaping ito? Paki-comment mo naman sa ibaba para malaman din namin ang iyong opinyon. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.